Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ako po ang naatasan ngayon na magbahagi po sa ating Bible study. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang bilis po ng panahon. Ngayon po ay January 30 na. At bukas po ay huling araw na ng unang buwan sa taon pong ito. At 2 weeks na po natin pinag-aaralan. 2 weeks na po itinuturo sa atin ng mga pastor po natin ang patungkol sa guidance ng Holy Spirit sa bawat isang mananampalataya. Ito po ang benefits ng tinanggap natin ng Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas po natin. Yung binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Na tayo ay nabubuhay ng may guidance ng Holy Spirit. Dahil bilang isang mananampalataya, ayaw po ng Diyos na tayo ay wala sa kanyang kalooban. O nagkakaroon tayo ng mga mali-maling desisyon. Kaya nga po ibinigay sa atin ng Holy Spirit ay para maging guide po natin. At isa po ito sa ministry ng Holy Spirit, kung saan itinuloy niya ang ministry ni Jesus sa ating mga buhay. Amen po. Sige nga po, makipagbukasan po kayo sa akin sa Romans chapter 8, verse 14. Sabi po dito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sabi po sa English, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Ang salita pong pinapatnubayan, or sa English ay led by the Spirit, ito po ay, kung mapapansin natin, ay nasa present tense o pangkasalukuyan. Na sinasabi po sa atin dito ay araw-araw, tuloy-tuloy, continuous, regular. Nandun na lagi tayong nabubuhay dapat sa patnubay ng Holy Spirit. Amen po. Ngayon, bago po tayo tumuloy sa pag-aaral natin, may i-share lang po ako ng konti dito po sa salitang sons of God or anak ng Diyos. Dito po sa John chapter 1 verse 12, sabi po dito, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Na yung salita po palang sons of God dito ay merong Greek word meaning na teknon, na ang ibig sabihin po ay child or newly born believer. Ngayon, dito po sa pinag-aaralan naman po natin sa Romans chapter 8 verse 14, sabi po dito ulit, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Na ang ibig sabihin naman po pala ng sons of God dito ay merong Greek word meaning na huios. Hindi ko po alam kung ano yung tamang pronunciation ng salitang ito. Pero ang spelling niya po ay H-U-I-O-S. Na ang ibig sabihin po ay matured Christian or matured believer. Kung mapapansin po natin, simula tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, tayo po dati ay newly born believer. Pero dahil sa pagsunod po natin sa Holy Spirit, madedevelop po ang ating spiritual na buhay at magiging matured believer na po tayo. Amen po. In order po na maging matured Christian or believer tayo, dapat marunong tayong makinig at sumunod sa patnubay ng Holy Spirit. Sabi po dito sa Luke chapter 11 verse 28, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya nga po, sabi sa atin ni Pastora Dayan nung Monday, dapat ay nandun na asa tayo sa Diyos kasi wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya.
At sinabi rin nga po sa atin ni Pastora Mean, kung sumusunod tayo sa Diyos, tayo ay magtatagumpay. Na hindi pwedeng nakikinig ka lang. Depende pa din sa pagsunod po natin. May share lang po ako sa inyo. Naalala ko po minsan sa sermon po ni Pastor Boy, sinabi niya, kung gusto mong madalas marinig ang boses o guidance ng Holy Spirit, once na may inutos o sinabi sa iyo, ay sundin po natin agad. Sabi nga po ni Pastor Boy noon, na sa oras na hindi natin sinunod ang sinasabi ng Holy Spirit, mahihirapan ka nang marinig siya ulit or ma-distinguish ang boses niya, or worse is hindi mo na siya maririnig. Ibig sabihin, mawawalan tayo ng guide. Kwento ko lang po sa inyo, minsan sa opisina, I think year 2019 po ito. Ako po ay nagtatrabaho. Katabi po ng opisina ko, namin doon ay may pumunta po na tao na nagfa-follow up ng status ng kanyang claim or yung kanyang retirement claim. Ibig sabihin, tong tao pong ito ay retired na. At napansin ko po siya noon at biglang meron po sa loob ko na nagsasabing, sharean mo yan. At sa dami nga po ng ginagawa ko, that time, napalampas ko po ito. Pero that time po, ay pinaalala po sa akin ng Holy Spirit yung turo ni Pastor Boy, na kung hindi ka makikinig at susunod sa Holy Spirit, mahihirapan mo nang marinig o ma-distinguish ang boses ng Holy Spirit. Nung narinig ko po yun, tumayo po ako agad. Binalik ko yung tingin ko sa kanya, hinanap ko siya, kaso hindi ko na po siya makita. Hinanap ko po siya doon sa floor namin, pero hindi ko siya makita. Naalala ko may pinapagawa sa akin yung boss ko. Pero nung narinig ko po ang boses ng Holy Spirit, sabi ko, mas may pinapagawa po ang Diyos ko. Agad po akong tumakbo sa ground floor kasi alam ko, doon din siya lalabas. Nagpunta po ako sa exit at doon po ay inaabangan ko itong taong ito. Inaabangan ko yung pinapasharean ng Panginoon. At alam nyo po, lumipas po ang ilang minuto ay nakita ko nga po na siya ay papalabas. At agad ko po siyang nilapitan at isinare sa kanya ang pag-ibig po ng ating Panginoong Yesus. At nandun po yung maluwag na pagtanggap niya at nagpapasalamat siya at sinasabi niya pong kailangan niya ang Panginoon. So glory to God po. Amen po. May pinapagawa po sa atin, may instruction po sa atin, at always po ay ginaguide tayo ng Holy Spirit. Sabi nga po ni Pastor Rodel nung nakaraan, shinare niya sa Amos chapter 3 verse 7, sabi niya po dito, tunay na si Yahweh ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinapabatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Dahil wala pong mangyayari sa atin na hindi po muna i-reveal ng Panginoon. Again po, sabi po sa atin ni Pastor Boy for 2 Sundays na, ay matuto tayong magtanong sa Holy Spirit. Sa bawat decision making natin, minor decisions or major decisions, at sa oras po na makakuha tayo ng sagot o revelation, ay suriin po natin ito. At magkaroon po tayo ng spiritual common sense. Kung yung sagot bang nakuha natin ay galing sa Diyos, sa dyablo, o sa'yo lang dahil gusto mo. At again po, may kukwento lang po uli ako sa inyo. Sa opisina po namin uli ay nagkaroon ng promotion. Ang tawag po sa promotion na yon ay lateral promotion kung tawagin namin. Kung saan, maraming rank yung pwede mong ma-skip para marating yung position na yon.
Unlike po sa regular promotion na step by step or dadaanan mo muna lahat ng rank, bilang isang non-officer, magiging officer ka kaagad. At yung posisyon pong yon ay pinag-aagawan po ng madami. Yung rank po na yun ay pinag-aagawan ng madami. Kasi from non-officer, magiging officer ka kaagad. At yung posisyon po na yun, sa mga nakakaalam po, ang posisyon po na yun ay lieutenant. Or kung tawagin sa Tagalog ay teniente. At alam nyo po, that time, wala po sa heart ko. Wala po akong kainte-interes dun sa posisyon na yun. Pero may isa pong colonel. At kasama niya po yung mga kasamahan niyang lieutenant, yung nandun na sa posisyon na yun, ang nagpupush po sa akin na mag-apply dun sa posisyon na yun. Nandun po yung full support nila and recommendation nila sa akin dun sa approving authority. Ibig sabihin po dun sa fire chief. Sa madalit salita po, siguro malaki ang chance kong makuha yung position or rank na yun. At nagsisimula po kaming mag-asawa na ipag-pray yung bagay na yun. At itanong ang bagay na ito sa Panginoon. Dahil nga po sa full support and recommendation ng colonel sa akin, nandun na nagkaroon ako bigla ng desire. Bakit nga ba? Kasi unang-una po, malaki ang benefits. Pangalawa po, malaki ang kikitain ko. Pangatlo po, kaya nitong i-wipe out yung utang ko. So, sinabi po namin ito kay Pastora Josie. Kaya mainam po na dapat, nag-o-open tayo sa mga pastor po natin. Sabi po ni Pastora Josie, ipag-pray natin. Ipag-pray niyong mag-asawa. Ibig sabihin po, itanong natin sa Lord. At alam niyo po, sa pagtatanong ko sa Panginoon, may narinig po akong sagot. Yung sa 1 Chronicles 4:10. Ang sabi po doon, bless me indeed and enlarge my territory, that your hand might be with me, that you would keep me from harm and would not pain me. At agad po akong kumilos. Inayos ko po yung requirements ko. Nag-file ako ng application ng promotion ko po. Marami pong process ang pagdadaanan ng promotion na yon. Una pong process, unang screening, titingnan dun sa application folder kung qualified ako dun sa position. And second screening po ay yung tinatawag nilang agility exam. Kung saan titingnan kung kaya mo physically lahat ng ipapagawa nila sa'yo. Push up, pull up, or kung ilang takbo, papatakbuhin ka. Ganun. Ngayon po, bago lumabas yung result ng first screening, tayo po ay nag-Believers Camp. Yung atin pong first virtual camping. At nung time po na yon, nandun po yung pagsusuri ko sa sagot ng Lord. At paulit-ulit na tanong, Lord, kalooban mo ba? Or galing ba sa'yo yung sagot na yon? Or para, yung sagot ba na yon ay para sa career ko, sa promotion ko? Alam nyo po, paikliin ko po yung kwento, natapos po ang camping. At nagkukwentuhan po kaming mag-asawa, ni Pastora May. Sabi namin, bless na bless kami sa camp, puspos na puspos kami sa camp natin. At tinanong niya po ako, ano ang sagot ng Lord dun sa tinatanong namin? At pareho po kami ng sagot. Hindi para sa karir mo yung sagot na yun ng Panginoon na bless me indeed and enlarge my territory. Kundi ang sagot pa lang yun ng Panginoon ay para mas magsipag pa sa paglilingkod sa Kanya. Amen po. After camp po, lumabas po yung result ng first screening. Nakita ko po yung name ko. Nakapasa po ako. Second screening na po. Agility exam. Alam ko po sa sarili ko na kahit papaano ay kaya kong ipasa yun. Pero alam nyo po, hindi na po ako sumipot. Hindi na po ako nagpakita. Hindi ko na po tinuloy yung pag-a-apply ko ng promotion na yun.
hinahanap po ako ng mga nagpapa-exam kasi nandun po yung pangalan ko. At si Pastora May po, siya po yung pinaka-medical team dun. At tinatanong po siya, nasan daw ako? Bakit daw wala ako? Sa madalit salita po, ulitin ko, hindi po ako tumuloy dahil naging malinaw sa akin, na hindi yun ang sagot ng Diyos para dun sa promotion namin. Para po dun sa promotion ko. Ngayon, that day po, nakita po ako ng colonel. Kasama niya po yung mga officers na nagpupush sa akin na mag-apply. Sabi nila, bakit nandito ka? Dapat nag-agility ka. Nandun na naiinis sila, na nanghihinayang sila kasi nandun na nirecommend ka nila. At the same time, nandun na nahihiya ako sa kanila kasi bihira na i-recommenda ka ng isang colonel para sa isang promotion. Paikliin ko po yung kwento. Na-promote na po yung mga nakapasa. Yung mga nag-apply. Marami pong nag-apply, pero ilan lang po yung napili. Nasa 200 po ata yung nag-apply, mahigit. Pero 14 lang po yun, yung slots na yun. At kita mo po sa mga na-promote yung saya nila during promotion. Sabi po sa akin ng iba, kung tinuloy mo, kasama ka sana dyan. Andun na nanghihinayang sila. Pero alam nyo po, masaya ako. Bakit po? Dahil last week lang po, lumabas yung order nila kung saan sila naka-assign at kung ano po yung magiging assignment nila. At halos lahat po sa kanila ay na-assign sa napakalalayong lugar. Mga taga rito po sila. Pero alam nyo po, yung iba na-assign sa Mindanao. Yung iba na-assign sa Visayas. Merong na-assign sa Region 12. Merong na-assign sa Region ARMM. Merong na-assign sa Region 5. At alam nyo po, nag-uusap po kaming mag-asawa. Sabi po sa akin ni Pastora may mga nakausap siya sa mga na-promote at sinabi sa kanya na hindi pa pala ako handa. May pera pero hindi masaya. May posisyon pero hindi masaya. At sabi po sa akin ng misis ko, kung itinuloy mo at hindi ka nakinig sa Holy Spirit at sakaling na-promote ka, baka ikaw yung nasa Region 12. Baka ikaw yung nasa ARMM. Paano kaya yung ministry mo sa church? Paano kaya yung ministry mo sa pamilya mo? Kaya alam niyo po, napaka-blessed po natin kasi tinuruan tayo na magtanong sa Holy Spirit at suriin ang bawat sagot o revelation na maririnig po natin. Kasi kung tutuusin po, malaking bagay yung bagay na yun sa part po namin. Dahil kung pinalad po ako, siguro po, nasa malayong lugar ako dun. Nasa malayong lugar siguro ako ngayon. At ayun nga po, paano nga po yung ministry na pinagkatiwala po sa atin. Ngayon, close ko po dito, basahin ko ulit dito po sa Luke chapter 11 verse 28. Sabi po dito, sa English naman po, sabi po dito, people who are really blessed are the ones who hear and obey God's message. Naalala ko po, year 2017 naman po. Magkwento lang po ulit ako ng isa pa. May isang kabataan po akong napanaginipan. Sa panaginip ko po, siya ay may kasintahan. At dun sa panaginip ko, nung nagising ako, nagtatanong ako sa Lord, Lord, anong ibig sabihin nito? At nandun po yung pakiramdam ko, nandun po yung inward witness na mapapahamak siya sa lalaki na yun. Mapapahamak siya dun sa kasintahan niya na yun. Sabi nga po sa atin ni Pastora Iyam, na minsan sa panaginip ay gagabayan tayo ng Diyos tulad ni Joseph the Dreamer. Sabi nga po, ang mga pastor po natin ay ginagamit ng Lord para mag-guide. Dito po ay nireveal ng Lord yung maaaring kapahamakan
o mangyayari sa kabataan na ito. Agad ko pong kinausap ang kabataang ito at nalaman ko na totoo nga, meron siyang kasintahan. Sabi ko po sa kanya, kinausap ko po siya agad at sinabi ko po sa kanya, ni-reveal ito ng Lord para maingatan ka. Ulitin ko po, sinabi ko sa kanya, ni-reveal ito ng Lord para maingatan ka. Pero nakakalungkot po, kahit nandun yung pag-guide ng Lord sa pwedeng mangyari sa kanya, still hindi niya sinunod. Nandun na napahamak siya at nawala sa gawain. Kaya sabi po dito, mapalad ang nakarinig ng mensahe ng Diyos at sumusunod dito. Dahil po sa pagsunod po natin, ay dito po tayo maiingatan. At makikita na tayo po ay isang matured na Kristiyano. So hanggang dito na lang po yung masishare ko. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito. Holy Spirit, salamat sa guidance mo sa bawat isa sa amin. Turuan mo pa kami, Panginoon, na mas ma-distinguish ang boses mo. Turuan mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na masanay kaming magtanong at maging sensitibo sa sasabihin mo. Nang sa gayon ay maiwasan namin ang pagkakamali at magkaroon kami ng mga tamang desisyon sa buhay. From newly believer, magiging matured believer kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Hesus, Holy Spirit, sa guidance mo sa bawat isa sa amin. At Lord, nagwiwi ka nga po ako, Panginoong Hesus, ng pagpapala sa bawat isang nanonood at nakikinig. Hayaan mo, Panginoon, na maisagawa namin, maisapuso namin ang bawat itinuturo mo sa amin sa everyday life ng Rhema Fields, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ibinabalik ko nga po sa inyo ang lahat ng ito ng may papuri, paggalang at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.